registered votante ako. Ano ang pinakadahilan kung bakit ka nag-register? Obviously required at the same time. Parang right ko din. Gusto ko rin bumoto, gusto kong malaman din yung mga sistema dito sa Pilipinas. Kailangan ko na rin po mag-contribute dun sa parang political system ng bansa natin kasi nga po sa mga nangyayari natin. Kailangan din po na madagdagan yung number ng mga tao alam kung ano yung tamang desisyon sa pagboto para po kasi po kahit sa isang boto lang, malaki na rin po yung contribution ng magiging resulta nun. So may rin yung impact sa bansa natin. Pagdating ng eleksyon, ready ka ba at alam mo lahat ng tungkol sa kandidato at mga issue? Actually, ready ako pero at the same time, hindi. Kasi di ako yung political na tao. Hindi ako. Yes, dapat required. Alam ko na ready at prepared ako. At saka at the same time, kailangan mo din naman maging prepared at ready. Kung kailangan mo magboto, magboboto ka. Before election muna, kailangan ko munang suriin or mag-research muna bago ako bumoto kung sino yung gusto kong iboto at yung nararapat kong iboto. Overall, satisfied ka po ba sa estado ng gobyerno ngayon sa Pilipinas? Hindi. Meron namang okay na nakaupo. Yun nga lang, mas nagiging parang mas mabigat yung impact ng mga hindi okay na nakaupo kasi sila yung mas nagkakaroon ng big contribution dun sa nagiging parang magiging future state ng bansa natin. Actually, hindi. Kasi I think, di sa pag-blame, pero marami pa rin mga, old tradition, yung mga oldest na pinipili yung mga kilala na o yung pakasa, yung famous, yung may pangalan na sa industry. So, I think kaya yung pinipili nila. Sa tingin mo ba, ang pagpapalakas ng voter education ang pinaka-importante para mapili ng maayos ang mga leader natin? Yes, yan talaga ang pinaka-importante niya. Kung kayang mag-show up ng candidate sa mga pinakamahirap na times sa mga pinakamahirap na sitwasyon na nakaharapin ng bansa natin. And isa pa, kailangan din kasi na ma-educate yung mga boboto, yung sa mga susunod pang boboto kasi sila yung sabi natin sa presidency, 6 years yun. 6 years na yun, hindi yun ganun kadali. What if yung buong 6 years na yun, hindi maganda yung pamamalakan. So yung isipin mo yung isang araw mong bumoto ka lang, yung contribute, yung impact na ginawa mo, 6 years mong dadali ko. Yeah, I think malaking factor rin siya to know some of the candidates na kung ano ba yung mga pinangawakan nila sa pagtakbo or kung ano yung mga advocacy and sa kanilang platform. Kung ano yung magiging factor sa atin bilang voters kung bale mo baka masunod or some of them baka hindi. Kaya I think maganda rin yan. Maganda rin yung advocacy yung mga voter education para malaman ng mga voters kung sino pa talaga yung mga dapat and deserving na candidates. Sa akin, yes. Kasi I kind of go by the principle na information or education is powerful. So, education is great. Nasa sa'yo na lang yung kung paano mo gagawin. So, yeah, voter education is important. According to UPCIDS Policy Brief, out of the total budget appropriation for COMELEC in 2022 amounted to 26.7 billion pesos, only around 16.8 million pesos was allocated to voter education, making voter education a pillar of democracy in the Philippines. According to ANFREL, low youth participation, young voters around ages 18 to 25 years old make up to 19.35% of the 68.4 million registered Filipinos. But historical data shows first-time and youth turnout often lags behind overall rates. But by teaching voters to practice critical thinking before voting, we can possibly improve the outcome of voting seasons, making a great impact and difference to future generations. By applying our knowledge about voting, we can promote and expand our ways to people on how we can help one another to making a great future. Voter education is a gateway to improving our country. It can help benefit every single citizen, the environment, and the quality of living as a Filipino.
Ang pagboto, Ang pagboto Ang pagboto ang tanging paraan na tayo kabataan may alam at pakialam sa bayan.